Co-host lang ako, Sister Marjorie. Just give me a minute po. Doon, maraming pili pala ngayon doon. Sabi ko, pili. Pili chips, pili nuts. Okay. Nasa diet. Nasa diet pa lang yata. Di ba sila brother Dan, Naga? Iriga? Naga. O kaya nga. Amen. Buti pa si Dayan, naunahan ako sa pagpunta doon. Hindi pa ako nakapunta doon sa Bicol. Kasi nung nung kasal ng kasi yung tito ko kasi doon ang napangasawa niya. Isabela, ganun 14 to 16 hours. Ganun kalaya. Malapit lang. Oh. Sa Isabela, 14 to 16 hours. Okay. So, napakwento na tayo. Alright. Let's proceed to our lesson. Ano po? Natapos na natin, I do believe, yung first main point o main truth number 1. Yung the reasonableness of separation. That is taken from the book of 2 Corinthians. Kasi dito sa separation, at the end of this lesson, makikita natin yung mga pinagmulan ng bakit may separation. At ano yung impact ng separation sa buhay ng isang mananampalataya. At sa buhay ng church, sa church. Kasi may mga fundamentalists, bigyan ko na kayo ng konting background. May mga fundamentalists, they are bearing the name fundamentalists, but they are practicing or embracing liberalism. Kaya very dangerous kahit na sabihin mong fundamentalist, like yung meron kaming once na inatinan sa Cavite, ang nakalagay, ang ganda ng pangalan ng church, Vessel Bible Baptist Church. Ang ganda, di ba? Pagpasok namin sa loob, grabe, para kami nagbe-praise and worship. May praise and worship team, tapos tomboy yung kailang drummer. Oh. Vessel Bible Baptist Church yun, ha? So, yun. And then, evangelical, the word evangelical, fundamentalist, that is synonymous. Saka yung neo-evangelical. These three are synonymous. Doctrinal-wise, parehas tayo, but when it comes to separation, magkakaiba tayo. Okay? Kaya, yun ang minsan tinandin natin sa pag-attend ng mga churches. Okay? Yung iba kasi mga churches, mga fundamentalists, embracing the liberalism, modernism, saka yung mga Arminianism, saka Socinianism, ine-embrace. Kaya, yan din yung nagkaroon ng problema si Charles Spurgeon when it comes to yung kanyang book na Downgrade Controversy regarding fundamentalists. Okay? Na which is, tayong mga 21st century believer, hindi na natin alam yun. Kung ano yung pinagmulan natin. Okay? Kasi nga, wala tayong pakialam sa history. Kailangan din meron din tayong alam. Kasi minsan yung sasamahan natin, hindi natin alam. Okay? So, that's the sad thing. Kasi kanya-kanyang preference ng leader, ng pastor. Okay? So,
So let's proceed now to truth number 2. That is the rewards of separation. The rewards of separation. Nandiyan na po, hindi ko na muna tawag dito, i-PowerPoint. Kasi magastos sa battery. Pag nagpa-PowerPoint, nag-zoom pa. Okay? So, yun. In a word, the reward of separation is intimacy with God. Of course, pagka ikaw ay nakaseparate, ang reward nun, separate from the world, okay? Ang reward nun ay intimacy sa Panginoon. Bakit kailangan natin sumeparate sa mundo? Tama, ang mag-asawa, para sila lumalim yung kailang relationship, yung intimacy ng kailang relasyon. Kailangan, kalimutan nila yung babae, kakalimutan niya yung pagkadalaga niya. Yung lalaki, kakalimutan niya yung pagkabinata niya. So, they should to separate from their own, old life. Okay? So, yun yung reward ng intimacy. While he receives all believers and treats them as a father, does his children. So the fullest realization of this blessing is for those who obey his command of separation. Maraming sense and significance of separation biblically, pero hindi sinusunod ng iba. Okay? Ang iba, merely, we are not against more on evangelistic type. We are not against them. Actually, importante yun. Yung mag-evangelize. Okay? But evangelism without separation is no value. Walang value yun kasi hindi ko mahiwalay dun sa dati mo eh. Again and again. Si Billy Graham pala yun. Si Billy Sunday is a fundamentalist. Billy Graham, hindi yung Graham na Billy Graham. Okay? Siya yung isang tipo ng evangelist, makikipag-coordinate siya sa Catholic, sa Pentecostal, other churches. Ang gagawin niya, sa isang dome, magpipreach siya ng gospel. At the problem, maraming lumuluhod, maraming mag-step forward. Ang problema, when it comes to counseling, halimbawa, tatanungin ka, anong kayo? Pentecostal po, ang aming inaatinan. Halimbawa, nag-repent, gusto niya Kung sino yung nandun na Pentecostal na counselor, doon niya ibibigay. Okay? Hindi siya yung hindi yung grupo niya yung magka-counsel. Like, halimbawa, ikaw ba, ano ka, Catholic. Kukunin niya din, ibibigay niya din sa Catholic yung counseling. So that's his purpose. He will just preach the gospel, and later, kapag may nag-step forward, hindi yung grupo niya yung magka-counsel. Kung ano yung church na pumunta doon, ayun ang problema. Alam naman natin ang Catholic, meron silang ibang hindi yung way of salvation nila is hindi full biblical. Hindi siya biblical. Okay? So that's the problem. Magaling siyang magtawag dito, mag-encourage to step forward when regards to the gospel, but the problem, yung separation. Okay? So, that's the sa point A, I will receive you means to receive kindly, to treat with favor. Ang sabi ni Tyre. So, kindness awaits those who desires to most closely share the nature of their Father. Pag sinabing, I will receive you, what is that? What's that meaning, I will receive you? Meaning that you should to, what do you call this,
to abandon the old. Okay? Like halimbawa, tatanggapin kita pero iwan mo yung ano. Hindi ka pwede magtrabaho sa dalawang company. Diba? Pwede ba yun? Nagtrabaho ka sa Starbucks, tapos magtatrabaho ka sa Tim Hortons. Kailangan iwan mo yung isa. Then the manager of the Tim Horton will accept you. That is just an illustration, so we can get the word, I will receive you here. Okay? Kasi we are talking about separation here. Amen? So, point B, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Yan po ay sa Corinthians. Ano? Buksan niyo sa 2 Corinthians chapter 6. Chapter 6. Okay? Verse number 18. I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Bago yan, binanggit ng Panginoon ni Paul sa kanila, wherefore come out from among them, and what? Be ye separate. Yung emphasize ng ito, ginagamit ito ng iba, wrong context ang paggamit. This is talk about separation. Okay? Saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Okay? Alam niyo ba, sa pag-aaral, ang church sa Corinth, marami doon ay nabubuhay sa I will use the word, yung pride group. Ano yung pride group? Yes. Hindi natin ginagamit yung word pride group, ang tawag nila sa kanila. Pero sila ay iniwan nila yung kanilang gawi. Marami sa kanilang ganun. Yan nga yun ang problema ni Paul sa Corinth. I will use the word, meron na doon, sige, let's say, meron ng LGBT group doon. Pero nung nag-preach si Paul, there is a total repentance and conversion. Iniwan nila yung gawin nila. That is unclean thing. Kaya nga ito yung mungkahi ni Pablo sa verse 17, come out from among them and be ye separate. Okay, hindi natin pinababawalan yung halimbawa, meron tayong kaibigan. Well, we'll have a friend, but we should not to tolerate what they are doing. Alam niyo ang mahirap sa Pilipinas kapag naipasa yung SOGI bill. Wala nang yung kakasuhan lahat ng mga churches na magpipreach against them. Pag-pray natin na hindi makapasa yung bagamat nandun nasa Congress na. Yung SOGI bill, yung equality, gender equality. Yung wala nang tawag dito, discrimination. Yung tomboy pwedeng umihi sa ihihan na lalaki. Gusto niyo ba yun? Yung bakla pwedeng pumasok sa CR ng babae. Okay? Hindi rin ako pwedeng hindi ka rin pwedeng mag-preach sa kanila against sa kanila. Kasi pag naipasa yung SOGI bill, pwedeng ipasara yung church. Kakasuhan ka pa kung sino nag-preach. Okay? So that's the dangerous of our days. Amen? And we should to pray for that. Pray for our government. That is the responsibility of a believer. Pray dapat natin ng gobyerno natin. No? Diba sabi natin, lagi nating binabanatan. Puro mga corrupt na yung mga government. Did you pray? Did we pray for them? I was a while ago, na-enlight ako sa ginagawa nila Pastor Cornelio.
sa Bulacan. Lahat ng mga bayan doon sa, ang tawag dito, munisipyo, nagpipreach sila doon, nagpipray sila doon. Ano pinapipray nila? From Barangay Tanod up to president, our president. Diba? Nalinisin ng Diyos. Of course, that's, bagamat the tendency, they will just ignore, but for God, hindi ini-ignore ng Diyos yun. You know, we have that responsibility as a believer. Okay? Bakit ba tayo napunta doon? And I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters. The loss that sometimes follows implementing the command to separation is more than compensated by a close relationship with the Lord as one's father. Kaya binanggit niya dyan, verse 18, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Saan kinot ni Paul to? Sa Leviticus. Okay? Kinot ni Paul ito sa Old Testament. Ibig sabihin, si Paul nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi niya sasabihin yung mga bagay na hindi niya napag-aralan sa salita ng Diyos. Remember, Paul is a practicing a lawyer. Kasi, diba, nung panahon, siya ay estudyante ni Gamaliel. Habang siya ay estudyante ni Gamaliel, na may persecute sa mga mananampalataya. Sabi, matalino siya. Okay? So, under that, Paul deems intimacy with the Father as the greatest motivation for believers to separate from sin. We praise God that the Holy Spirit is powerful. There comes a time that when a believer commits sins, the Holy Spirit will not let you to not repent. Or he will work in your lives. Like did you pag meron kayong ginawang mali, hindi kayo nakakatulog. Not unless you ignore the Holy Spirit. But if you are sensitive to His will, hindi mo magagawa matulog eh. Tatayo ka talaga, Panginoon. Kasi yun ang trabaho, yun yung, makapangyarihan yung Holy Spirit eh. Iko-convict ka niya, alam mo, mali yung ginawa mo kanina, why you not, mag-repent ka, mag-immediate, mag-sorry ka, mag-apology ka dun sa kung saan ka nagkamali. And that's the work of the Holy Spirit. And kaya dito, yun yung motivation sa believers na humiwalay tayo sa kasalanan. Okay? Pangalawa, I will be your father and you will be my sons and daughters. Can all believers claim this promise? Yes. Okay? Every true believer is a child of God. John 1:12. John 1:12, ano sabi nun? We always use this pag tayo ay nagsa-soul winning. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sino ba narinig ko lang? Yung salitang sons is not pertaining to the men lang. That is generally speaking, okay, merong sa, nakalimutan ko sa Hebrew word, pero yan ay children. Okay? Children means, okay, mga anak ng Diyos. So that's it. He used general dyan sa verse number 12 ng John chapter 1. But this promise has an accompanying condition. May yung pangako na may kaakibat na o may kapalit, so to speak. Ano yun? Iwan mo yung para ikaw ay meron bang mangangako ng bagay na walang ipagpapalit? Diba? Yung mga diba, yung mga sa worldview. Sa worldview,
di ba? Yung mga pangako ng mga lalaki sa mga babae. Pakakasalan kita sa lahat ng sa lahat ng simbahan, pero sa likod lang, ha? Sa likod lang pala. Okay? Pero alam niyo, para mangako siya, para makuha niya yung gusto niya. But that's worldview. Pero dito ang Panginoon, I will be your father and you will be my sons. Pero yung kapalit nun, yun yung sinabi niya sa verse 17, come out from among them. Saan? From sin. Separate from sin. The condition accompanying this promise suggests that while God accepts all believers and regards them as His children, the full blessing that promise can only be realized to believers who are, what? Obedient to the command to not be unequally yoked together with the unbelievers. Sa verse 14, binanggit niya yan. Okay, yun yung bottom line doon. Na mag-obey tayo dun sa command. Ano ba yung command? When you read your Bible, pag sinabi, be ye not. Okay, that is imperative. That is a command. Okay? Command yun ng Panginoon na kailangan sundin. Like katulad nung Ephesians chapter 5 verse 18. So this, if I'm not mistaken, be not drunk with wine. Okay? But be ye filled with the Spirit. Okay? Those are imperative words sa Ephesians chapter 5 verse 18. So, yun yung command dito, mga kapatid. Yung promise, may kaakibat na kondisyon. Ano yun? Humiwalay ka doon sa kasalanan. Lumabas ka doon. At sundin mo yung Panginoon. Yung utos. Ano ba yung utos? Do not, be not unequally yoked together with unbelievers. Okay? Nasa pangatlong point sa tayo. Truth. The requirement of separation. Hanggang 7:30. 7:30, yeah. 15 minutes lang. The requirements of separation. Anything incompatible with a believer's holy calling becomes a subject of separation. Tignan natin yung negative. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing. When Judah wanted to return to the promised land from the nations to which they were scattered, in Isaiah chapter 52, verse 11, pakibasa po. Isaiah chapter 52, verse 11. Ano yung, sige po. Okay? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung context doon? Sa Isaiah. They are in a captive. They are in exile. Okay? Nasa ibang lugar sila. Alam niyo naman, bakit nagkaroon ng problema ang Israel? Dahil sa ibang nayon. Okay? Ine-embrace nila yung mga bagay kung ano yung meron. Halimbawa, bakit sinabi ni Joshua yung Joshua chapter 24? And it seems evil unto you to serve God. Diba? Choose you this day to whom you will serve. Binanggit niya ilan yung diba? Yung mga bayan na binanggit niya doon. Na, sa totoo lang, sa mga ilang bayan na dinaanan nila at nag-stay sila, meron silang na-embrace na tradisyon ng culture na nagiging malaking impact
sa buhay nila. Okay, na-i-adapt nila, so to speak, na-embrace nila. O halimbawa, bigyan ko na kayo ng malapit na ilustrasyon. Panonood ng kung ano-ano. Sa Facebook. Kung ano yung nababasa mo doon, papasok dito, maglalaro yun dito. Sa isip. Hanggang sa kakainin na niya yung buong pag-iisip. Kaya very careful tayo eh. Maging sa panonood. Okay? At sa panonood. Hindi naman masamang manood, but dapat yung may bagay na Hindi ko naman sinasabing halimbawa, palitan mo naman, pag nanood ka naman ng 2 oras, magbasa ka ng Bible ng 5 oras. Pwede ba yun? Pwede, di ba? Nag-spend ka ng 2 oras sa kakapanood, mag-spend ka rin ng 5 oras para maano mo yun. Mabawi mo. Pinagbibigyan mo pinagbibigyan natin yung gawain ni gawain ni Satanas to hook our mind. Kaya nga sabi ni Peter, di ba? Ano ba 'yung sabi niya? Yung sa roaring lion? Satan he is a roaring lion seeking whom he may devour. Yung trabaho niya, yung lion. Ito yung lion, mag-o-observe lang yan eh. Hanggang sa ikaw ay, yung kanyang gustong kainin. Wala na sa ibig sabihin, convenient na siya, akala niya walang dangerous. Kasi yung lion, hindi yan magpapakita agad eh. Hindi agad magro-roar yun eh, pag nakakita siya eh. Pag nakita na ba yung nakita niya yung yung baboy ramo. Makita niya yung baboy ramo, magro-roar agad. Tatakbo yun, of course. Anong gagawin niya? Silent muna siya. Dahan-dahan. Pag na-feel na nung baboy ramo na safe na siya sa tingin niya, saka niya ngayon sasakmalin. Pagkain kita. Okay, yun ang ginagawa nung yun ang tools ni Satan, yung television. Dati television pa, ngayon gadgets na lahat. Technology. Like mobile. Dati kasi, of course, pag sa probinsya, di ba, nanonood tayo ng mga bagay na, wala pa, bibihira pa may TV nun eh. Di ba? Observe niyo sa probinsya, uunahin pa yung tapusin yung teleserye bago kumain, nakahain na yung nakahain na yung pagkain. May isang pagkakataon sa buhay namin, nagkatay yung tatay ko ng manok, magkakain na kami. Abay, inuna namin, nanood kami, nakahain na yung pagkain, nanood kami lahat. Kinain ng pusa lahat ng namin. Galit na galit yung tatay ko. Sabi ko sa inyo, kumain na tayo eh. Wala kaming kinain ng gabi na yun. Asin. Galit na galit yung tatay ko eh. Okay? Kasi nung araw, walang lahat sa lamesa, upo. Makita nyo? Ngayon hindi. Habang nakaupo, kasama mo nga, pero hindi mo siya kasama. Bakit? May hawak na mobile habang kumakain. Ay wag natin practicein yun. Habang kumakain tayo, may hawak tayong mobile. Kasi? Correct? Pangit eh. Pangit na gawi, di ba? Para rin tayo nakikiayon sa mundo. Pag nagkakainan, naghahawak ng mobile. Baka pwede naman kahit sa church, i-spare din natin sa church. Habang walang magmo-mobile. Kasi parang talagang totoo sinabi ni Paul sa Timothy. Kay Timothy. These days are perilous, dangerous. We are in that dangerous day. Okay? So, they were not told to contaminate themselves with the hidden practices about them.
Even so, the New Testament saints are told not to be contaminated by the wicked influences. Tama sa bansa na ito. Ng mga Pilipino nang pumunta dito sa Saudi, kinakailangan ng mga Pilipino mga Pilipino magsuot ng abaya. Tapos yung mga lalaki, magpapahaba ng walbas, may bigote, di ba? Magsusuot ng Pero maraming na-influential mag-Muslim dahil sa ikama. Kasi pag wala kang ikama ng araw, dalawa lang aabutin mo sa mga kalalakihan doon. Lalaki yun, Okay? So, mapipilitan talaga silang kasi para hindi sila gagalawin. So, that's the influence. Even here, napapractice ng ibang Pilipino, or even Christian. Yung salitang, ginagamit nila pagkausap mo sila. Ano ba yun? Diba yung inshallah daw ginagamit nila? Actually, the word Allah, naka-live ba tayo? Is not, the English word is not God. That is, English, gods. They're gods. Okay? Saan ba yung root word, yung nila, yung isa sa, biruin mo yung moon, yung sun god, saka yung moon. Kasama yun sa kanilang sinasambay. Bakit kung saan yung lubugan ng araw, doon lagi sila Okay? So, believers should not use that words. Because you are believers. Matatakal din naman pala natin yan later on. Okay? As the years go by. As the days go by. Okay? So number 2, cleanse ourselves. Verse number 1 ng 2 Corinthians. I have just 6 minutes na lang. Having therefore these promises, sabi ni Paul, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. From all filthiness of the flesh, sins of the flesh are specifically singled out, including immorality, impurity, sexuality, and drunkenness. From all filthiness of the spirit, flesh and spirit to. This includes such sins as what? Covetousness, idolatry, strife, jealousy, disputes, dissensions, factions, outbursts of anger, and etc. That's the negative one, okay? Yung cleanse ourselves. So meaning that this is a command from verse 17 verse 14 ng chapter 6 up to chapter 7 verse 1. Ano yung command dyan? Come out from among them. Okay? And be separate. Another command, verse 14, be not unequally yoked together with the unbelievers. Kasi, there is, yung influence nung marumi o ng masama sa mabuti, mas malaki yung percentage ng influences ng masama. Hindi nyo napapansin, mabilis gumawa ng mali, ng masama kaysa gumawa ng tama. Hindi nyo obserbahan yun. Correct? Magtanan, mas mabilis. Hindi mo na kailangan magpaalam. Siyempre, hindi ka papayagan. Di ba? Sabi ni Sheila, kay papa niya, kay mama na, magtatanan na po kami. Papayag ba yung magulang mo magtatanan ka? Kaya nga, the word tanan, di ba? Di ba? Kahit na lalabas sa bintana yun, para lang hindi makita ng tatay at nanay. Nandun naman yung kasi niya sa baba, yung kasintahan. Diba na habang inaantay, tatakas. Diba? So, kaya mas yung percent ng paggawa ng masama, mas malaki kaysa paggawa ng tama. Okay? Kaya yun ang sinasabi ni Paul ng Panginoon sa atin. Okay? Letter B, positive. Become holy. Stopping filthy thinking
and practices is but part of the requirement of separation. Assimilating God's holiness is the other part. Becoming holy, 100% pure of Christ-like, is the Christian's thirst as he fears displeasing God, which would break his fellowship with God and bring chastening. Hindi ko ito tutuloy. Hindi ko tatapusin ito. Alam nyo, bakit ano yung lack sa mga Kristiyano? Lack of fear sa Panginoon. Lack of fear. Like, alam mo, may pagkakataon sa buhay mo na mas marami kang ginagawa ng mga bagay na hindi pleasing thing sa Diyos kaysa sa pleasing thing sa Panginoon. What's lacking there? Lack of fear. Maraming mga Kristiyano, lack of fear. Okay? When I talk about Christian, hindi ko sinasabing Christian as in general, pati pastor, lack of fear. Okay? Wasting of time. Why? It is because lack of fear. Lack of fear tayo sa Panginoon. Kaya sabi, the fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. Sa Proverbs. Amen? And even many times, 1 minute lang, may pagkakataon na you spend a lot of time in the things that is not God's will, rather than you spending your time in the things that is pleasing to God, because many believers o Christian, merong silang lack of what? Fear to God. I'm not saying you only, us, lack of fear. Diba? Yun ang natin, yun ang gagawin natin. Laziness. Why there is a lazy Christian? It is because they are lack of fear. Hindi natatakot sa Diyos. Pastor, meron bang Kristiyanong gano'n? Yes! Maraming mga Kristiyanong gano'n. Akala natin yung unbeliever na tinutukoy, ito tinutukoy dito, lack of fear, kasama tayo doon. Kasi pag may takot tayo sa Diyos, wala kayo. Hindi ka magsasayang ng oras na hindi mo gagawin yung para sa Kanya. Baliktad nga eh. Takot tayo sa boss natin, pero sa Diyos, hindi tayo takot. Alam mo, isang tawag, ay si boss. Hello, boss? Okay, sir. Okay? Kahit na pagod ka na, when it comes to your superior here in this world, walang kang magawa kundi, yes, sir, yes, ma'am. When it comes to God, we are just, Lord, wait muna po, We are letting God to wait for our actions to follow His will. Diba? So, what's the problem? Lack of fear to God. Lack of fear to God. Alam nyo, hindi naman masama yung sumunod sa mga tao. Kasi utos din ng Diyos. But the superiority and priority is God. Sa pastor, wag kayong matakot sa akin. Kaya ayaw ko iwasan ko ng nagtitimpi na ako ngayon, joke lang. This is because that's the will of God. Na ayaw kong maglingkod kayo, it is because of peer pressure. No. It is because of God. Yung peer pressure, kasi baka magalit na naman si pastor. Ayaw kong tingnan nyo ng gano'n ang pastor. Tingnan natin ang Diyos.
Minsan yung ganun tayo, alam mo kahit sa company, ayaw nyo mali. Hindi nyo na-obserbahan yan. Ayaw nyo mali, ayaw nyo makaltasan. Takot kayong masita, takot kayong mapagalitan. Pero pagdating sa church, kayong mga Kristiyano kayo, you let God, you take the advantage that God is compassionate, pero hindi kayo natakot, but there is an impact in your life. Akala nyo walang impact yun? Yung pagiging late? May impact yun. Character mo na yun. You build your character, latecomers. Yun ang masakit doon. Pinag-aantay natin ng Diyos sa mga bagay na kung saan kaaya-aya sa kanyang paningin. Pero pag sa trabaho, lahat ba lahat ng trabaho ang source diyan galing ang source na ang pinanggalingan niyan Diyos pa din. So what? Mawalan ka ng trabaho just to do your will. Meron na, magtatapos na. Meron akong isang ayaw niyang mali siya sa ayaw niyang mali. Noon siya naging Kristiyano. Gusto niya lahat ng gawain maatinan niya. Kapag merong gawain na hindi niya maatinan, lumong-lumo siya. Kaya alam mo, ginawa niya. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Pastor, ayoko na magtrabaho. Lagi na lang akong hindi nawawalan, hindi nakakapag-church. Hindi ako nakakapakinig ng Word of God. Give up niya yung work niya. Okay? And later on naman, nagsisi siya. Okay na sana yung umpisa eh. Okay? Pero naman, wala siyang kikitain. Hindi naman sabi ko, hindi naman masama maghanap buhay. What is your priority? Okay? And later on, okay na sana, okay na ako sa kanyang decision eh. Pero nung nagsisi siya, bakit siya nag-resign, ay sabi ko, dapat hindi ka nagsisi kasi yung ginawa mo, it's a good thing. Ipapalitan ng Panginoon. Okay? So, again, huwag na tayo dumating sa punto na ma-break yung fellowship natin sa Diyos at tayo ay makakaranas ng pagpapalo ng Diyos. Hayaan natin mag-flow yung pagpapala, hindi pagpapalo. Okay? So, let's pray. Panginoon, salamat po sa opportunity you have given to us this evening. We pray, Father, that you would help us as a believer. I pray, Lord, that you would help us to live, to do what is pleasing, and what is pleasing to you, your will to our lives. Help us not to feed the things that is not that is displeasing to you. Lord, tulungan niyo po kami mamuhay na katulad ni Kristo nung siya po ay nabubuhay pa. At alam po namin, our days is dangerous or critical na Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na kami mga mananampalataya ay iba sa mga hindi mananampalataya. Sa pananalita, sa kilos, at maging sa pamumuhay. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, yung aming pong evangelism tonight. Mga kapatiran po namin na mga kasama. Bigyan niyo po kami ng lakas na loob na gawin yung mga bagay na kaya-haya sa iyong paningin. Naway bigyan niyo po kami ng mga taong mababahagihan ng Ebanghelyo ni Kristo tonight. At yung mga kapatiran po namin na hindi po namin kasama, Lord, pahalagahan po nila yung gawain. Maging matapat po sila sa pag-attend ng gawain. Ang sabi po sa Biblia,
not forsaking the assembling or the gathering, so Lord. Help us not to neglect anything that is pertain to your will. Be magnified and glorified in our midst. In Christ's name we pray. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat and God bless you po sa Kuwait. Thank you very much sa pag-attend. Sister Jean, Brother Benji, kung nandyan po kayo, and the rest of the brethren in Kuwait.